oras hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams. Kanindot ay sa ACT pa. Barato ang tuition fee, may 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business. Og libre pa gyud ang senior high school sa ACT. Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Sumbu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT. Oh! Ani mo pliti? Ay kalimti! Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order po more! Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang, naanay iBerry Gold with lutein. Pag sulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi og nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika. Mga higala, karong mga panahon na daghan na kaayong herbal supplements bisag unsa na lang, pero ang pangutana unsa man gyud ang atong nga masaligan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilab ang Herba Strong. Mao gyud ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Camel, sukang puti, sasuan mo alam mo. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutritional, makabuhay masagana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, papapalang lubos sa ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner
Di ba? Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula ni po ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese! Sa kalamion sa cheese ug crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata." "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag. At sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?
Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.